Si Engineer Danilo Dan Bolos, kausapin po natin na siya po ngayon ang Vice Presidente ng NFA Provincial Farmer Council. Okay? Atin lang pong alamin nga itong sitwasyon dito po sa Nueva Ecija. Doon siya ho ngayon nakaposte. No ho? Siya po ay Tondo-born electrical engineer, pero ngayon nga po siya ay nandito po sa industriya po ng pagsasaka. Okay, si Dan Bolos. Dan, good morning. Hi, good morning po, Sir Ted. Good morning po, Madam Chacha. Good morning. Good morning po sa inyong mga tagapanood at sa inyo pong mga tagapakinig. Salamat po sa inyo pong panahon. Sir Dan, sa ngayon ho ba anong sitwasyon dyan ng ating mga rice farmers? Meron na bang umaani? Sa ngayon po kasi umaani na pero manaka-naka pa, hindi pa po yung ganong kasagsagan. Kasi ang kasagsagan po ng ani natin yung pagpasok po ng unang linggo ng mga Oktubre. Opo. So ito hong mga umaani ngayon, ito ba ho yung may kaukulang irigasyon o ito yung mga umaasa po sa ulan? Sama-sama na po yan, yung mga irrigated area po natin sa buong Nueva Ecija at saka po yung mga rainfed at saka po yung mga upland. Opo, opo. Kayo po ay nagpapatakbo ng 36 na ektaryang taniman po ng hybrid rice dyan. Opo, opo. Opo. Kailan po inyong ani, Kadan? Kami po kasi sa calendar cropping po ng National Irrigation Administration Division 3, sa November pa po kami. Kasi ganito po sistema po, Sir Ted, niyan. 6 na division po kami na binubuo dito sa Nueva Ecija, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kami pong 3, 4 ang naiiwan para sa Nobyembre na ani. Dahil tanim po kami ng Agosto. Yung pong mga nauna na 1, 2, 5, 6, sila na po yung aani ngayon. Yung panahon na to. Okay. So, meron ba kayong diyang kooperatiba? Meron po. May mga co-op at Farmers Association. Actually, presidente po ako ng 2 samahan. Ito pong Sapang Bagnoy Farmers Association at saka po itong Prisol Bagong Pag-asa Irrigators Association. Okay, sige po. So, sir, gaano karami yung miyembro? Ikaw po, doon sa mga hinahawakan mong grupo? Dito po sa Irrigators Association namin, nasa 79 members po ito. At doon naman po sa Sapang Bagnoy, more than mga 130 po. At ito pong kabuuan ng ektaryang sinasaka ng inyong mga miyembro, gaano kaya kalawak po ito, tatay? Yung sa Irrigators Association ko po, nasa bali 150 hectares po. Yung pong sa Pambagnoy po namin, kasi kasama po yung mga upland and rainfed, nasa 240 hectares po. Okay, sige. So, sa kalakaran po dyan, Dan, usually po kapag umaani kayo, basa pa yung palay ninyo, sino po ang pinagbebentahan ng inyong grupo? Dito po, mga talagang nakikinabang po ng mga ani namin na itong mga trader. Bagamat may highest bidder po, alagang sentimo-sentimo lang po nagkakatalo na. So kung sino po yung mataas, yun po ang nakakakuha. Opo. Ng mga trader and rice miller po. Okay, traders and rice millers, sila po ang unang kumbaga nagkakaroon ng pagkakataon na bumili sa inyo pong produkto kasi sila po yung pumupunta sa inyo. Ay, opo, tsaka kompleto po sila sa logistics. May mga tracking po sila, may mga ahente sila at meron po rin silang mga classifier ng palay. Opo, classifier ng palay. Pakipaliwanag po yan, Kadan, ano ho ba ang klasifikasyon ng palay? Kasi po ganito po yan. Kapag ka po ang MC ng palay nasa 30 to 25, siguro po sa ngayon, dahil nga po doon sa diniklara ng Pangulo na 16 to 90 ng press sariwang palay at 23 yung dry palay. So pagka nag-MC po siya ng 30 to 25, sa trader po, nagkakahalaga na kagad po yan ng 19. Yan na po kasi yung pong buhat nung ideklara yung
16 to 19, ganyan na po ang naging lakaran ngayon dito sa amin. Actual po yan dito po sa ground. Ngayon ang nangyayari. Sandali muna tatay ha, kasi gusto kong puntahan yung medyo maya-maya ng kaunti. Gusto ko lamang ilatag no, yung mga informasyon para mas maintindihan po ng ating mga kababayan. Ano yung binabanggit yung MC? Yun po yung moisture content ng palay. Yun po yung pagkasariwa niya. Alright. Kasi po, dapat yung maintindihan na ultimo po ang NFA may mga panuntunan sa moisture content, no? At sila po may pangsukat diyan. Oh, yan, tatay na po. Sige, ito na ho tayo ngayon. So, bago po itong pronouncement ng presidente, no, na tungkol po sa mga sinasabing hindi naman siya fixed actually na 19-23 tatay, di ba? Hindi, medyo gumagalaw eh. Bago po ito, kung wala ito, sa ngayon po, dahil trader nga ang may unang pagkakataon na magtungo sa inyo at mag-alok ng kanilang presyo, magkano po ang bilihan sa farm gate basa pa po na bigas? Regardless nga kung hindi po pag-uusapan na yung moisture content. Kasi po yung mga trader natin, bumabase din po sila sa moisture content. Mm-hmm. So, before na nag-pronounce po yung ating mahal na Pangulo, ang kalakaran na po talaga ngayon nung panahon na yon, 18 hanggang 19 po, hanggang 20 po ngayon. Ganyan po yung lakad. Mm-hmm. Kasi po meron tayong mga magsasaka na hindi naman po nag-aprang umani. So natutukol po, ibig sabihin na napapatuyo pa po habang naka-stand po yung crop natin. Mm-hmm. So nag-MC lang po siya ng 25 pababa, so na tumataas po yung presyo. Mm-hmm. Pero po yung basta tang trader po natin kasi, tumitingin sila, tinitignan po nila yung pagkasariwa ng palay. Kasi minsan po meron pang berde, inaani na ng magsasaka lalo meron pong parating na bagyo. So ngayon po tulad ngayon, nag-uulan, medyo mahirap magtukol ng palay kasi dumadapa na po siya dahil mabigat na po yung bunga. So napipilitan pong anihin yung palay, kaya tumataas po yung moisture content niya. Doon po bumababa yung presyo ng palay na nabibili po ng mga trader sigun po sa MC, yung nga po yung sa moisture content. Okay, sige. So kung ilagay po natin sa moisture content na ideal, no, Dan, 25% kamo? Opo, pababa po. Yan po yung mataas ang presyo. Opo. Sige po. Kung pababa, kumbaga habang tumutuyo ang palay, gumaganda presyo. Opo. Okay, sige. So, ibagbalagay na po natin sa maayos ang moisture content nito. Magkano po ang bili ng trader dyan? Bago itong proklamasyon po ng presidente, mga nasa 18, 19 o 20, magkano? Po, ganyan na po yung lakad, 18 to 20 pesos na po yan. Mm-hmm. Basta po ng 25 pababa. Nung wala pong pronouncement. Mm-hmm. Nung magkaroon po ng pronouncement, naging 19 to 2050. 1950 to 2050 na po yung sariwa natin. Mm-hmm. Opo. Yan na po yung lakad. Okay, sige. So, ito hubang sa presyuhan na 19, bago po itong pronouncement, kita na po kayo doon? Okay na po doon. Medyo may laban na po mga farmer natin. Opo, ibig sabihin na may laban, bawi na po ang inyong puhunan, pati labor. Opo. May kita na po ang farmer natin. Sa ganyang presyo po kasi masaya na yung farmer natin. Okay, sige. So ngayon po na may pronouncement, ang gobyerno, ang tanong namin, yung bang NFA may buying station dyan sa inyo? Kasi sinasabi, NFA daw ang binibigyan ng pagkakataon na bumili ng mas magandang presyo, pero po 16 to 19 yung basa, at 19 to 23 ho naman daw yung tuyo. So, ngayon po ba meron diyang NFA buying station? Yun nga po yung nakakalungkot para sa mga magsasaka. Kasi po, kung halimbawa, katulad po nitong area ko, ang layo po mula po rito hanggang sa NFA, sa Cabanatuan City. Ando po kasi yung pinaka buying station o opisina ng NFA Nueva Ecija. Cabanatuan, 10 kilometers po ang layo. Kung ang magsasaka po, wala naman pong truck, so hindi po para dalahin pa ng magsasaka yun doon. So, doon po sila natatalo ng mga trader dahil hindi naman po sila ganun ka-porsige na bumaba at mamili ng palay ng mga magsasaka. Kaya kami po, inaalala namin, baka masayang lang din po yung pronouncement ng Pangulo.
na umaasa siya kaya ginawa niya yan para maraming mabili ang NFA at gawing buffer stock, baka po walang mangyari doon kung ganyan lang po yung sistema. Dahil halos mag-iisang linggo na po nag-pronouncement, wala naman po tayo nakikitang mga taga-NFA sa baba. Opo. At gusto lang po natin pong sa inyo namang galing Tatay Dan, engineer, na since time immemorial, ako din po, galing din ako sa isang palay producing district, ang NFA, manaka-naka ang buying station. Kaya talagang pupuntahan na magsasaka yung mga NFA offices sa mga probinsya para magbenta ng palay at kinakailangan pang gumasta ng magbubukid para doon. Opo, tama po. Di ho ba So, opo, wala ho talagang available o walang meaning hindi pinupuntahan ng NFA direkta yung mga magsasaka. Opo, totoo po yan. Opo. So, tatay, dito po ngayon sa sitwasyon na ang NFA, ay walang mga buying station, pero sa inyong bang karanasan o sa mga miyembro ng inyong kooperatiba, lagi bang may pera ang NFA? May pondo ba naman sila? Kasi isa rin po sa mga isyong pinupukol dyan, dahil ang NFA naman din, kung minsan, wala namang available na pondo pambili po ng palay. Sa pondo po, meron naman. Actually, nung mga nakaraang panahon, sa panahon po nung procurement fund nila, nasa 7 billion. Ngayon po yata, ngayon pagkakaalam ko, 12 billion na. So, pagka po naman magdadala kayo ng palay at sa pamimili, wala naman pong problema sa pagbabayad. Lagi naman pong may pera. Dahil mga ilang panahon din po, talagang tinatangkilik namin ng NFA dahil na yung gusto rin namin na makapag ng bigas ang NFA. Kaya nga lang po, nitong mga nakaraang panahon na naipasa yung RA 11203, na wala naman po yung mandato nila na magbenta ng bigas. So, parang naano na rin po kami, nasasayang lang din po yung aming pagpupursige na makalikom sila ng maraming palay para mahagi ng murang bigas sa mamamayan. Opo. Kasi din meron mga reports sa may mga region o lalawigan na ang NFA, pag pinuntahan mo, hindi agad ibibigay sa iyo yung cash. Oo, at idinadaan pa sa mga voucher system. Kaya yung farmer na may utang, ayaw niya sa NFA kasi nga hindi niya ma-convert to cash yung kanyang palay. Interest po dito sa Nueva Ecija, wala naman po kaming kasong gano'n. Basta po, pag natapos po yung transaksyon, bayan agad. Huwag lang po lalampas ng 300,000 yung babayaran ng NFA. Check-in na po kasi pagka more than 300,000. Pero pagka below 300, puro cash po yun. Okay, so, sige. po yung magsasaka na may cash pong dala. Opo. Sige po. So, sa ngayon po, dito nga sa sitwasyon na ito, na 16 to 19 at 19 to 23, ano po ang basa ninyo dito sa inyo rin pong karanasan sa NFA? Talaga bang ang NFA bibili ng 19 sa basa? Kasi po dito, case-to-case basis po siguro. Dito po kasi sa amin sa Nueva Ecija, unang-una malawak din solar drying pavement nila at meron din naman pong mechanical dryer. So, nung nakaraang panahon po ng tagulan nung huling anihan, na-obserbahan naman po namin na namili talaga sila ng sariwa. Kaya nga lang po, talagang talo sila ng mga trader kahit sariwa, mas mataas po yung sa trader natin sa presyo. Ngayon po, kung pupursigihin lang talaga ng NFA na mamili talaga ng sariwa, dapat po agapan itong mga umaane. Ang pagkakaalam po namin, dahil hindi pa po kami nagpupulong ng NFA, at pati po yung mga kamiyembro po nating mga co-op at ang mga samahan, dahil hinihintay pa daw po yung parang guidelines ng pronouncement po ni BBM. Okay, sige po. So, Tatay Dan, sa ngayon na sitwasyon dyan sa inyo, tumaas ang turing ng trader so far po sa report ng inyong mga miyembro sa farm gate price sa basa. Opo, tama po. Totoo po yun. Opo. So mga magkano ngayon, more or less po ang average na bili ng traders dyan? But po nung mag-pronounce po si PBBM, ang naging pinakamababang presyo po ngayon dito sa ground, 19 na po. 19?
Bali, nangyayari po niya, regardless po yung MC. Ganun na po yung nangyayari ang style ng mga trader. Ano po? Huwag lang pong tataas sa 30% moisture content ang palay. Opo. So, 19 po sa 25 below na MC. Opo, hindi po. Yung 25 po, opo, tama po yun, sa 25 MC. Pero yung 30, pasok pa rin po sa buyer. Basta't ngayon po, lahat ng palay may presyo na hindi po bababa sa 19. Okay, sa 19. So, yung pong 1 kilo ng palay sa presyong 19, ilang kilo po ang kakailanganin na palay para magkaroon ng 1 kilo ng bigas? Siguro po, nasa ano po yan, mga, sa ano po kasi, 60% eh. Kada pagka nag 60% po kasi yung recover ng palay, magandang recover na po yung para sa bigas. Ang inuurong po kasi ng halimbawa po, yung 1 kilong palay, umuurong po kasi kasi sa kwentahan po namin per kaban, pero sa ano po namin, ang 1 kilong palay, umuurong po yan ng mga hanggang mga ilang gramo po, depende po nga sa MC. Kung ang MC po natin ay nasa 25, medyo maganda po yung, konti na lang po yung iuurong ng palay natin. Let's say 1 kilo, baka po mga, mahigit na, kulang mga ilang guhit lang po, kumbaga na ikagagaan po ng palay. Opo, tama ho ba, Engineer Dan, na ang rule of thumb, no? Oo, ang usually na formula diyan, ang 1 kilo ng bigas ay katumbas halos ng 2 kilo ng palay. Opo, halos ganun nga po. Okay. Pero ang ginagawa nga po ng kahit pairalin po natin yung rule of thumb, kumikita pa rin po talaga yung mga rice miller natin. Dahil po yung rice miller, hindi lang naman po yung bigas ang pinagkakakitaan, kundi meron po silang mga byproducts na natitira. Like darak din. Opo, tama po, Pero para po natin lang ma-compute ng tama, ang presyuhan ng bigas, usually po, kung magkano ang presyo ng palay, doble nun ang presyo ng bigas. Ano po, kapag kinonvert mo na sa bigas. Tama po ba yun, Engineer? Opo, tama po. Dapat po gano'n ang presyohan sa bigas. Sige. So kapag pinag-usapan natin po ang 19 na presyo ng bili sa tuyo, ito po'y patutuyuin pa po ng trader, di ba? So gagamit sila ng kuryente, no? Sa kanila pong mechanical dryer. Di ho ba tatay, ano po? Opo. So meron pa silang gastusin, logistics, papunta roon sa kanilang mga rice mill, bodega, proseso, isasako po ito. Ano po? So more or less, kayo po bilang matagal na dito po sa industriyang ito, more or less, sa 19 pesos na puhunan doon sa inyo, sa pagbili sa inyo ng trader, more or less, kapag pinag-usapan natin ang regular mill na lang, no? Yung lang po ito, straight milling na lang po na uri ng bigas, mga magkano po ang dapat na presyo nito sa palengke na sakto lang po yung kita nung miller o trader? Kasi po, para sa mga trader, kasi nagbibigas din po ako, Sir Ted, kapag ka po yung 19, ipinasa ni trader o ng miller na 40, maganda na po yung kita nila doon. Magkano po? Sa 40 po, maganda na yun. Kahit nga po i-terminate lang nila, kikita na yung mga trader and miller. Kaya lang po tumataas yan, yung patong naman po ng mga retailer natin. Opo. Hindi po sila nagpapatong ng bababa sa 4. Ang isa po pong ikinatataas ng bigas sa tinda ng retailer, yung pong mga term, yung po bang consignment. Dahil ako, as a trader po o as a miller, hindi ko naman po ibibigay sa kanila ng mura yung kukunin nila ng bigas na 1 buwan po ang term bago nila bayaran. Tama. So, ang nangyayari po niyan, mataas po yung kuha ni retailer, so mataas din po nilang ibebenta. Bukod po doon sa mataas nilang nakuha dahil nga consignment o may term na 1 buwan, papatong pa po sila doon. Kaya sumusobra po yung taas ng bigas sa merkado. Opo. Yun po yun, no? Ang pinag-uusapan natin dito po, Tatay Dan, ay straight milling lang ito, ha? Yung, Opo, yung bagaho, kumbaga regular lang po ito, ha, na uri ng bigas. Ano po, no? Opo. Kapag po, dinaan na ho natin sa mga well-milled, yung mga inihihiwalay na po, yung biyak,
doon sa mga buo at mas pinakikintab po ito. Opo, opo. Mga magkano po ang dapat na presyo nito sa palengke na may kita na po yung trader at saka miller? Siguro po yung mga halagang 42 maganda na po. Pero sa wholesaler po 40 pa rin po dapat 'yan. Ganyan pa rin po dapat, hindi po lalampas sa 42 yung mga well-milled. Opo. So pero kaya nga po sa patong-patong din nga po mula doon sa bodega ng miller hanggat sa makarating po sa palengke, yun na po yun. Kaya umaabot nga na ang iba ng higit sa 45. Opo, tama po. Opo, sige. So, tatay, sa formula pinag-usapan natin, na 19 pesos. Happy na po kayo. Kontento na po kayo. At, opo. At sa ngayon pong presyuhan ng pataba, pestisidyo, labor, patubig, at ilang pang pangangailangan ninyo, kakayanin ba talaga na ang presyo ng bigas nang walang subsidiya ay 20 pesos per kilo? Ay, hindi po kakayanin. Kahit po kasi kung hindi man po ninyo na itatanong, isa po akong highest yielder sa hybrid. Umaani po ako ng almost 12 to 17 tons per hectare pagkatag-araw. Sa kwenta ko po, kasi para po umani kasi yung hybrid ng maganda-ganda, so sinusugalan po namin, pinakapitalan namin, sa sobrang taas po ng labor, ng diesel at saka po ng fertilizer, pati po binhi, baka kung hindi po aani ng maganda, hindi rin po kikita talaga. Kaya baka tumabla lang po kung hindi kahit pa kung gagastusan at hindi naman aani ng marami. So baka tumabla lang po. Parang ganun po yung mga dahil sa bahal po ng mga inputs natin. Yung tablang sinasabi nyo, yun nga po yung 19. Opo, halos ganun lang din po. Opo, sa palay pa lang yan, 19. Opo, palay pa lang po siya. 19, di ho ba ano po? So kailangan po, para kumita, kailangan po 10 tons pataas po yung aanihin natin para kumita. Opo. Ang pinag-uusapan nga natin dito, fresh pa na palay, no? Tabla lang yun, wala pang kita. So dapat maibenta mo ang palay mo ng higit 20. Opo, tama po. Tama. Sa palay pa lang yun. Opo. So ibig sabihin, Opo. So ibig sabihin po, Tatay Engineer Dan, na para ka makapagbenta ng 20 pesos per kilong bigas, dapat ang presyo ng palay 10 piso. Opo, tama po. Dapat ganun po ang presyo, ha? 10 pisong presyo po ng farm gate price ng palay. Sa panahong ito, mangyayari ba yon? Malabo po. Malabo pa po sa pinaglubluban ng kalabaw yan. Yung mga ganyan po. Unless na bibilin po nila yung palay ng magsasaka sa halagang 20 at saka nila isa-subsidize yung bigas. Opo. Yun po ang paraan, no? Mag-subsidize ka. Opo. Pero mukha pong hindi na tayo makakabalik pa sa pinagdaanan natin dati, Tatay Dan. Dati ho, no? Dati, nung bata-bata pa ho tayo, na ang presyo po ng palay, 9 lang. Opo, 9-7 po. Diba? Opo. Maliban na lang kung babalik ka doon sa nagdaang panahon na iyon. Opo. O sige po. Sir, sa ngayon ho ba dito po sa inyong grupo, meron ba hong, kasi ho kayo, dati kayong OFW, ano po, no? At dito nga po kayo ngayon, naka-focus ang inyo pong panahon at ang inyo pong talento sa pagsasaka. Diyan ba sa lugar ninyo, meron na bang mga farmers na umatras na dahil nga sa nahihirapan na po at ang iba ay nagbenta na ho ng lupa? Marami na rin pong nagbenta. Marami na rin pong umatras. Yung iba po, nagpapataas pa lang ng presyo ng lupa. So, ang ginagawa po nila, sinasanla muna sa mga mahihilig magsaka. Ganun po yung mga pangyayari. Dahil nga po, lalo nung maipasa po yung RA 11-03, talagang marami po talagang naghirap at nabaon sa utang noong mga panahon na yon. Dahil sa rice tariffication law. Opo. Yun po yung totoo nun. Lalo na po yung mga rainfed na nagbobomba ng tubig galing sa ilog, mga galing sa tapa. Yan po yung mga umatras. Diyan po marami talagang na-convert na lupain
na ginawa ng subdivision sa mga upland natin at saka po sa rainfed. Ano ho particular, Tatay Dan, Engineer, ang inyo pong ayaw na ayaw dito po sa Restrification Law? Yun nga po, yung kasi kung itataas lang po yung presyo ng palay, kahit po mag-import na sila ng mag-import, laban na po kami. At saka po sana, yung ang ayaw po namin, yung pong inalis nila, yung regulatory power ng NFA. Kung maibabalik lang po sana yan, ang regulatory power ng NFA at bigyan ng pagkakataon na makapagbenta rin ng murang bigas ang NFA, kahit po mag-import na sila na mag-import, kung mataas naman po yung presyo ng palay at kukunin ng NFA na magandang presyo, kahit po sila mag-import, laban na po kami. Basta yung presyo lang po ng palay, tumaas. Huwag po kaming matatalo lang sa puhunan. Opo, Ganun lang po yun. Opo, kasi nga ngayon sa iba hong mga parte ng bansa natin, mas profitable pa, mas kikita ka pa na mag-import na lang ng bigas kaysa sa magtanim at magsaka. Opo, totoo po yun. Dahil nga po yung ibang mga kasamahan namin na BLO, ibig sabihin yung big land owner, nasanay na rin po sa kalakaran ng bigas at palay, balak na rin ibenta at mag-import na lang din sila ng bigas. So, ganun po yung mga nakukuha namin, yun po sa mga pagpupulong po namin. Opo. Sige po, bilang babala sa gobyernong ito, lalo na po sa mga mambabatas, sa senador na numero 1 pong tumututol dito po sa pag-aamyenda o pagbasura po sa Restrification Law. Ano po ang inyong maaring ibigay pong mensahe o babala sa kanila kapag hindi nila talaga ibinasura ito pong Restrification Law, Tatay Dan? Actually, kami naman po, hindi naman namin sinasabi na ibasura o ano pa man. Basta i-amyendahan lang po na papabor naman sa mga magsasaka. Yung mga, kasi yung importation po talagang nariyan naman. Aminado naman po kami, may kakulangan tayo sa bigas. Sana po yung sapat-sapat lang ang i-import nila. Sa batas din po sana yung limitasyon ng bawat mga importer, hindi po yung masyadong open. At saka po yun nga yung amyendahan nila para bumalik yung mandato ng NFA sa pagkokontrol ng pag-import ng bigas at saka po yung pagbebenta nila ng murang bigas para makinabang ng mga maliliit na mamamayan. Dahil kung napapansin po ninyo, ng mga araw, meron po tayong 25 to 27 sa merkado. Suwalit nung maipasa po yung price tarification law, nawala naman po ito. So kami po, bagamat magsasaka po kami, hindi naman po namin gustong yumaman din dahil andito na po kami, talagang lupa ang ikinabubuhay namin. Patas lang, kikita po kami at ganun din, may kakaining mura ang mamamayan ng murang bigas. Ganun lang din po, yung patas lang po, yung kumikita sila, kumikita rin po kami, wag lang malulugi. Sana po, kung aamyendahan nila yung batas, unahin po nila yon. Bagamat alam naman po natin na mahihirapan tayo dahil talagang matitibay po yung nasa Senado para wag i-repeal yung price tarification law. Ang ipinapangalandakan po ng numero 1 sponsor nitong Restrification Law, meron naman kayong Rice Competitive Enhancement Fund na nakukolekta ng gobyerno para itulong sa mga magsasaka. Yun nga po. Ang tanong po, nakikinabang po ba yung maliliit na magsasaka? Halimbawa po, merong grupo na nakakuha ng harvester, nakakuha ng traktora. Hindi naman po direktang nakikinabang yung maliliit na magsasaka. Halimbawa po, ako isang miyembro ng grupo. Kung ano po yung singil ng mga public, private na nag-harvester, mas minsan kung mataas pa yung sa grupo. Yung sa traktora, ganun din po, naniningil din po sila. Hindi naman po sila libre So, sino po ang nakikinabang na direkta? Kundi yung mga namumuno lang po ng mga grupo na hindi naman po naibabalik sa magsasaka, sa maliliit na magsasaka, yung mga kinikita o yung biyaya na nanggagaling po sa sinasabi nilang pondo na yan.
May tama kayo, Kuya Dan, Tatay Dan, Engineer Dan, sa sinasabi niyo pong ito sa ating pagkikipag-ugnayan sa iba't ibang grupo ng mga magsasaka. So, si Chacha po natutuho ng husto sa ating pinag-usapan. Iha, may tanong ka ba? Yes, isa na lang. Engineer Dan, dahil po sa nangyayaring ito, na patuloy nga pong pagkalugi ng mga farmers natin, marami po ba sa mga miyembro ninyo na mga magsasaka ang nagbenta na ng lupa o mga gustong magbenta ng lupa? Opo. Actually, isa na rin po ako doon dahil may edad na po. Naghihintay lang po na tumaas yung presyo ng lupa. Yun nga po, yung isang nabangkit po kay Sir Ted. Yung iba po, bagamat nagpapataas, ayaw nang malugi, ayaw nang magsaka, sinasanla po muna yung bukid. Kasi po dito, ang sistema ng pagsasanla ng bukid, alimbawa kung 1,000,000 isang hektarya ang sanlaan, pag nabili yung bukid mo, 1,000,000 din po yung ibabalik mo dun sa pinagsanlaan mo ng walang tubo. Ang pakinabang naman po ng pinagsanlaan ng lupa, yung gagamitin niya yung bukid na sasakahin niya, yun po yung pinakapakinabang ng pinagsanlaan. So marami pong ganun na kaso ngayon. So marami pong mga nakasanglang lupa ngayon ng mga magsasaka. Opo, tama po yun. Sige po, salamat po na marami sa inyo, Engineer Tatay Dan, sa inyo pong panahon na binigay po sa aming programa. Ito pong simula ng ating ugnayan para po sa kapakanan ng inyong hanay at kaalaman po ng mga Pilipino. Salamat po, sir. Maraming salamat din po sa pagkakataon at dito po sa bumubuo ng aming pong samahan na binigay niyo pong pagkakataon para sa amin. Maraming salamat po, Sir Ted, Ma'am Chacha. Opo, thank you. Mabuhay. Si Engineer Danilo Bolos, isa po sa mga magsasaka diyan sa Nueva Ecija. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.